Samahan niyo kaming tuklasin ang isang barangay na mayroong Magandang tanawin. Sariwang hangin At masasarap na pagkain dito sa Valenzuela. Halina at samahan niyo kami. Magandang araw, Valenzuelanos. Narito kami ngayon upang masaksihan ninyo ang kabuhayan, kagandahan at karinisan dito sa Tagalog. Magandang gabi, sir. Sa tingin mo, ano yung pinunta mo dito sa lugar na to? Unang-una, nakaka-relax. Tsaka, nang nakita ko kanina, nag-sunset, sobrang ganda. Nakakapag, talaga sa damdamin, ganun. Sa pangalawang tanong ko naman sa iyo, sir, is bilang isang individual, sa tingin mo, ano yung mga binabalikan at pinupuntahan ng mga tao dito? Yung park, sobrang ganda. Madaming nag-enjoy na bata, ganyan. Tsaka madaming kainan, di ba? Tapos, may mga magjowa. Yeah. Sa pagtaas ng populasyon, unti-unti ito naging tourist spot dahil sa mga pagtatayo ng mga negosyo katulad ng mga kainan, parke at palaisdaan. Bago magkaroon ng Tagalag ng palaisdaan ay dati itong malawak na palayan na kung saan ang mga taga rito ay doon kumukuha ng pangkabuhayan. Ngunit noong taong 1970, nang magkaroon ng typhoon ay nasira nito ang palayan at tuluyang nalubog sa baha. At dahil nga nakapalibot rito ang pulo, may kawayan at Koloong River ay naging magkakakonekta ito hanggang sa naging palaisdaan na kung saan hanggang ngayon ay patuloy na napapakinabangan ng mga taga rito. At naging isa na ring beautiful spot na dinarayuhan ng mga tao dito sa lungsod ng Valenzuela. Magandang araw, Valenzuelanos, at ngayon nandito tayo sa Barangay 3S Center ng Tagalog. At ngayon ang kasama natin ay si SK Chairman Alejandro D. Quiñal. Magandang araw po. May ilang katanungan lang po ako sa inyo. Bilang ngayon po ay isa ka na pong SK Chairman at may karanasan sa pagiging sekretary po dito sa Tagalog. Ano po ang masasabi nyo sa mga kabataan dito sa Tagalog? Dito sa Tagalog, actually ang Tagalog is maliit siyang barangay, kaya meron din kaming maliit na populasyon. And alam naman natin na kapag maliit yung populasyon, is magiging limited lang yung mga kabataan. Ngayon, dagdag pa rito, yung sa barangay po namin is mag-encourage po ng sa school, maglalagay po sana ng cage, then yung mga bata po, pwede doon itapon yung mga bote, and
Gusto din po kasi nila ibalik yung ginagawa po nila dati na binibili po nila yung bote po sa bata. Magdadala lang yung bata ng bote, then bibilin po nila para mayroon na din pera yung bata. Which is, symbiosis situation siya, walang talo, panalo yung bata, nagkapera, and yung sa barangays, nalinis na yung kapaligiran dahil na kuha na yung mga bote, and pwede din i-recycle yun or ibenta. Which is, ang amin naman, ang amin is ko-connect ko siya. Kasi alam naman yung mga students ngayon is nagkakaroon ng problema sa pag-print dahil alam natin yung print is medyo pricey siya. Kumbaga yung ibang estudyante is hindi kaya. So, sa tatay yung library, actually magiging project siya ng last term ng yung SK last term, and i-continue namin siya. Pero naging plano na din naman namin, pero so plano niya din, so i-continue na lang din namin. Ayun, magkakaroon ng pre-printing dito, pero gusto ko ng something new, yung hindi lang yung mga citizen or yung mga nasasakupan namin magbe-benefits, or yung hindi lang sila puro tanggap. Gusto namin is magiging sustainable to. Dahil kapag puro tanggap lang, is mahirapan mag-sustain. So, ang balak namin is magkaroon kami ng voluntary na magdadala ng plastic bottle. Kumbaga, kung gusto niya magdala ng plastic bottle, may cage dun sa tabi ng library namin, is pwede nilang ilagay doon, and pwede na silang pa-print, which is voluntary lang yan kung gusto nila. Para yung boteng may ipon doon, pwede naming ibenta, tapos pag yung pera makukuha namin, pwede namin pambili ng ink, pwede namin pambili ng paper, which is ang mangyari is magsisirculate siya na mas masusustain namin na hindi lang kami nakaasa sa SK funds dahil meron pa kami pwedeng paggawa ng pera para masustain yung pre-printing service. Sa aming pananaliksik, naitala ang mga datos na ito na kung saan nalaman natin ang kanilang mga naging solusyon upang mapangalagaan at mamanatiling malinis, maayos at magandang kapaligiran. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga aktibidad at aksyon na kanilang isinakatuparan upang mas makilala pa hindi lang rito sa lungsod ng Valenzuela kundi pati na rin sa mga karatig syudad. Ngayon natunghayan ninyo ang kagandahan at ang mga naging solusyon upang mapanatiling malinis at maganda dito sa Tagalog. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara sa Tagalog!